ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Sa nangyayari po sa Senado, dahil itong si Marcoleta ay kaliwat kanan po ang mga bashers. Kaliwat kanan po ang mga kaaway niya ngayon, mga kababayan. Ito, pinag-iinitan na naman niya si Senador Panfilo Lacson, mga ka-GP Natics, dahil daw po doon sa issue ng paggawa po ng video ni Panfilo Lacson na inedit, mga kababayan, para sirain daw si Congressman Marcoleta. Totoo ba yun, mga kababayan, na sinisira ni Panfilo Lacson si Marcoleta? Bakit mo naman sisirain ang dati ng sira, di ba? Oh, ito mga ka-GP Natics, pakinggan natin yung ngaw-ngaw ni Marcoleta. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, ours is our rights and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Okay, so dahil daw po dyan, mga kababayan, etong si Marcoleta ay target ngayon si Ping Lacson. Kakasuhan daw po ito ng ethics. Okay? Baka mauna pa yung ethics complaint ni Lacson, ha, kaysa sa'yo, ha. Pati yung sose mo, ha. Baka mauna pa si Lacson pag yan nangyari, mga kababayan. Aba, ibang klase talaga. Oh. Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, para madali, i-give up mo siguro. Parang ganun. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Pero si Senator... Mali naman talaga, Marcoleta, eh. Mali naman talaga. Sa dami, alam mo, abogado ka. There are a lot of things, a lot of mga kababayan na pwede mong gamitin to describe, di ba? Para magamit mo ng tama. Hindi yung i-give up na lang natin yung KIG. Anak ng... madali namang sabihin, ganito na lang, Marcoleta, no? Bilang isang abogado. Ako hindi abogado, ha? Ganito lang sasabihin ko sa'yo. Simplihan lang natin kasi masyado kang masyadong malalim yung sinasabi mo kaya nagkanda lito-lito ka eh. Sabihin mo na lang, palakasin natin yung sakop natin. Okay? Gumawa tayo ng paraan para ma-declare yung atin. Although, alam naman natin, mga kababayan, yung meet and bounce, talagang, na yan, naka-record na yan. No need na nga, sabi ni Francis Tolentino, na gawan niya ng mapa eh. Pero ikaw lang talaga makulit. So, doon ka talaga nabutasan, na i-give up na lang natin yung KIG. Diba? Na sinasabi mo. Hindi yun out of context. Dahil kahit buuin mo, kahit splice mo yun pa rin ang konteksto. Na sinasabi mo, para mapagtibay natin, kasi out of EEZ, yung KIG, para mas madali, yung claim natin, bitawan na lang natin yung KIG. Sabi ko nga sa'yo, kung hindi yun ang purpose mo, dapat maraming paraan para i-describe mo yun. Pero yun ang napili mo. So, that is the consequences of yung mga statement mo. Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na iba yung ilalagay niya parang isinagot. Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state. What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces,
we are voicing out the term RCs, our rights and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. Doon niya sinagot. Tama yung sinasabi niyo dito Si Marcoleta nahihirapan ng ibangon yung image niya. Kaya ginagawa niya ngayon, mga kababayan, sinisira niya rin yung mga kapwa niya senador. Ito ay strategy, mga kababayan, para mawasak din yung majority, para mawala yung tiwala ng mga tao dito kila Panfilo Lacson. Na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. So ano ba anong intention para bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Alam mo, sa Philippine Military Academy, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, Etong sinasabi niya na to wala nang kinalaman dun sa KIG kung tutusin, mga ka-GP Natics. Yung ginawa ni Panfilo Lacson na pag-edit ng video, mga ka-GP, wala akong nakikita dun. Ang mali sana kapag binigyan mo ng ibang meaning yung sinabi ni Marcoleta. Pero yun ay hindi out of context. Again, hindi out of context. Ibig sabihin, mga kababayan, ito ay align pa rin sa gustong ipaliwanag ni Marcoleta doon sa pagkakabuo ng video na ginawa ni Lacson. Kaya ang tanong ni Lacson, teka, mali ba ako doon sa video? At sorry, hindi ko kasi alam, turuan mo ako kung paano gumawa ng video. Diba, mga ka-GP Natics? Sandali lang kasi ipaliwanag yan, pinalalabo mo pa ng gusto. Mag-sorry ka na lang na mali yung... sa totoo lang, mga ka-GP Natics, ano yun ang masasabi ko kay Marcoleta, wrong choice to describe, mga kababayan, para mapalakas natin yung atin. Diba? Mali siya ng pagkakapili kung paano i-describe yun Pag sinabi mong i-give up natin yung KIG para mapagtibay natin yung EEZ natin, syempre iba yung magiging outcome, iba yung mapupunta doon sa yung interpretation ng tao doon. So dapat yun ang pinapaliwanag mo, hindi instead na ipaliwanag mo yung isang bagay, attack ka ng attack. 'Di ba? Hindi naman ipapalabas ng mga tao na nila Ping Lacson, ng ibang pang mga tumitira sa'yo. Kung hindi yun ang sinabi mo, yun naman talaga. Kahit kapatid mo sa pananampalataya, si Katon Ying, nagagalit na rin sa'yo na walang out of context doon. Pinanood ko ng buo. Yun talaga yung gusto mong sabihin Di ba? Sabi ni Katon Ying, sinungaling ka. Wag mo nang ibahin. Tapos ngayon, sasampahan mo ng ethics complaint. Samantalang ikaw dapat ang sinasampahan ng ethics complaint dahil hindi ka nga dapat nakaupo dyan ngayon Di ba? Hindi mo dineclare ng tama yung sosi mo. Sinungaling ka. do I intend to deceive? Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? Ito yung pamantayan. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong. then you are doing the honorable thing. They are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, RCs, our rights and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. What did we gain strategically in terms of national interest? Sabi ni Sampaguita Rose, wag na nating iboto ang mga kampon ng mga Duterte. Tumpak. 'Di ba? Ito pa, mga ka-GP Natics. Sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong, do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage?
Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? Bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon, yung kanyang draft. Kita mo ha, usapin ng KIG. I-give up na lang natin yung KIG. Ngayon, mga kababayan, wala na. Namimersonal na itong si Marcoleta. Diba? Inaatake niya na ngayon si Panfilo Lacson hinggil doon sa committee, Blue Ribbon Committee report. Paano? Siyempre, una, chairman lang siya. Yung draft na yon ay hindi yun magiging final. Okay? Hindi yun magiging final, Marcoleta. Sa totoo lang, kongresista ka ng 18 taon. Okay? Alam mo na ang isang major committee gaya ng Blue Ribbon, na ang inyong na Blue Ribbon Committee report ay hindi magiging final, mga kababayan, na hanggat ito ay hindi po nakakakuha ng 11 boto. Okay? So mananatili siyang draft. Ano yung sinasabi mo na tapusin na? Tapos na yon, pirma na lang ang kailangan. Para maging, Diyos ko, para maging opisyal. Nako, Marcoleta, sarap mo sa bunutan. Sa totoo lang. No? Sa bunutan kita dyan eh. Hindi maliwanag, paiba-iba. Hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y Cheers, Joy! para buuin ang issue ng flood control? Doon pa lang ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge naman. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? Ayusin mo. Naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Itong pinag-uusapan natin yung flood control Ito yung liwanagin mo. Huwag mong palalabuin. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kababayan. Nakita nyo kung paano umatake si Marcoleta ngayon? Mga ka-GP Natics, hanap ng butas para tirahin yung mga kasama nila. Kasi, mga kababayan, naghahanap na ng damay ito. Napahiya na ako Diba? Ginawa mo pa ako ng splice video. Ngayon, sisirain din kita. Pero hindi man lang, mga kababayan, maisip ni Marcoleta, what is the process? Diba? Paano ba nangyayari? Paano ba magkakaroon ng official report ang Blue Ribbon? Diba? Kailangan boto. May boto ng 11 kasi member ng majority, member ng minority, at member ng ex officio. So, kailangan total 11 para maging opisyal yung Blue Ribbon Committee report. Otherwise, walang mangyayari. Mga kababayan. Tapos minamadali ni Marcoleta. Diyos ko. Kasama kayo sa member. Alam nyo yan, Marcoleta. Kasama kayo sa member ng Blue Ribbon. Diba? Kung hindi makakakuha ng 11 pirma, walang mangyayari dyan. Tapos minamadali mo si Panfilo Lacson. Sinisiraan mo na asikasuhin mo. Kahit asikasuhin niya yan, kung yung mga tao ayaw pumirma, dahil nga may pinagtatakpan, may magagawa ba si Lacson? Mga kababayan? Hindi naman ito desisyon ng isang tao. Kaya nga inilagay yung majority, minority at ex officio para sila mismo ang magsabi. Sila yung pumirma. Di ba? Bopuls. Ikaw, Marcoleta, ibalik mo na ang taning sa sarili mo. Pilipino ka ba o tsenador? Sabi ni Jack Yu, our objective is not to gain anything. Our objective is to protect our sovereign and territory. Ito ang sagot. Nako, mga ka-GP Natics,
Kaya pinagtatawanan po siya nitong si Senator Panfilo Lacson. Ito sagot sa kanya. Lacson nagtataka umano kung bakit sasampahan siya ng ethics complaint ni Senador Marcoleta. Nagpahayag ng pagkalito si Senator Ping Lacson matapos lumutang ang balitang kinukonsidera ni Senator Rodante Marcoleta ang paghahain ng ethics complaint laban sa kanya kaugnay ng umano'y splice video mula sa isang pagdinig ng Commission on Appointment. Okay, mga ka-GP Natics, ang tanong ko Marcoleta, ito ba ay kinukonsidera mo lang o baka mamaya ay biglang-bigla umurong ka na lang out of nowhere kagaya ng ginawa mo doon sa pagsusu or pagkakaso kay ex-Justice Carpio. Guys, yung pagkakaso niya ng treason kay ex-Justice Carpio ay hindi na po matutuloy. Sabi ni Marcoleta, ipapahiya ko na lang siya. Ang totoo, si Marcoleta ang napahiya. Kasi nga, sabi ng mga expert, kahit tayo, mga kababayan, kakasuhan mo ko ng treason? Bakit? Are we in a state of war? Hindi, wala. Oh, napahiya doon. Parang, ang lumalabas, sabi ng mga abogado, bakit? Ngayon mo lang ba nalaman? Ngayon mo lang na-realize na hindi tatakbo yung kaso mo ng kakasuhan mo ng treason si ex-Justice Carpio wala naman tayong wala naman, kumbaga, we are not in the state of war. Oo. Kaya umurong ka bigla. Baka dito bigla kang umurong, mga kababayan. Dahil ang pag-splice na to, hindi naman po ito, mga kababayan, walang caption, di ba? Kumbaga, mga ka-GP Natics, wala ditong malicious interpretation, malicious imputation sa video na in-splice ni Ping Lacson. Because yung context, kahit na panoorin mo ng buo, panoorin mo ng maiksi, ganun talaga yung ibig sabihin eh. That he wanted to give up the KIG in order for us, mga kababayan, na hindi tayo mahirapan sa pag-establish ng ating sovereignty. Diba? Oh. Nakakabuhisit talaga, di ba? Sabi pa ni Lacson, sa isang social media post, sinabi ni Lacson na batid niya ang planong reklamo. Ngunit iginit niyang wala siyang alam sa pag-i-edit ng video. Ayon kay Lacson, reports have reached me that a fellow senator has threatened to file an ethics complaint against me for supposedly splicing a video taken during a CA confirmation hearing. Dagdag pa niya, paano ba mag-splice ng video? I have no idea. Please teach me. Mga kababayan, akusasyon ni Senator Marcoleta nilinlang ang publiko. Sa panig naman ni Senator Marcoleta, iginit niya na ang kumakalat na video na binahagi sa Facebook page si Ping Lacson ay pinutol at pinagdugtong-dugtong upang mabigay ng maling impression sa publiko. Nako, Marcoleta, kahit wala yung video na yan ni Ping Lacson, sa totoo lang, pareho pa rin ang magiging dating sa publiko na you wanted to give up the KIG. Ganun lang yun, Diyos ko. Hindi ko alam kung matutuloy pa yung yung debate kasi ang tawag dito yung merong gustong mag-host sa kanila, 'di ba? May gusto mag-host sa kanila, pero parang feeling ko hindi naman pumayag si Marcoleta eh. Hi, Ma'am Teresa Raza. Hello. Marcoleta, isang baliw na nagmamagaling, tanga naman, mana kay Sara. Mas okay pa kung yung 2K na kuryente ang pinaglalaban mo, sabi ni Ma'am Maribig Giray. Yung 2K na kuryente na yan, mukhang si Sandro Marcos na magtutuloy. Mayroon siyang bill na ipinasa ngayon. 'Di ba? Ay, nako guys. Mag-dinner muna ako habang nanonood sa iyo widescreen, sabi ni Sir Leo. Nako, salamat Sir Leo sa inyong lahat, guys, thank you so much. Okay? So, kita-kita ulit tayo, mga kababayan. Malay nyo, mamaya, mag-second live ako. Diba?
Sakit na yung lalamunan ko. Masakit na rin yung mata ko. 2 hours and 37 minutes na pala tayo. Mapahinga ko lang ng konti kung kaya pa. Meron pa kasi, ilan ba po to? 6 lang ata to eh. Ay, pang-6 na pala yun. Tapos na pala. Tapos na pala. Akala ko meron pa ako natitirang 2, naka-6 na pala. Ang bilis. Oh, ang bilis nga. Akalain mo yun, tapos na pala tayo. Thank you anyway mga kababayan. Maraming salamat. So, bago po tayo magdapos, syempre, mga kababayan, ipopromote ko na naman po yung ating product. Baka yung yayamanin dyan. Baka pwede kayong umorder ng ating mga barley products, any food sa Siomai King. Ganon din yung ating product dito mga kababayan sa Shopee. O pwede rin yung gamitin yung ano natin dyan, yung product link at pumili kayo ng ibang mga product. May commission tayo dyan. Salamat sa inyong lahat mga kababayan. Thank you. Bye-bye. I love you all guys.